Enes Kanter, kaya ba talagang dominahin ang WNBA kung papasok siya? At eto pa, Klay Thompson may buyout rumor. Sino ang kailangang isakripisyo ng Philadelphia 76ers para makuha siya? Isa ay tungkol sa dating NBA big man na si Enes Kanter at ang kanyang WNBA statement. At ang isa naman ay tungkol sa future ni Klay Thompson matapos lumabas ang balitang posibleng umalis siya sa Dallas Mavericks. Tara at pag-usapan natin yan. Unahin natin tong kay Enes Kanter, freedom. Sinabi niya na dinideclare niya ang sarili bilang WNBA prospect matapos niyang tingnan ang current eligibility guidelines. Maraming fans ang nagtanong, seryoso ba talaga ito? Ang post ay ginawa bilang statement o komentary tungkol sa eligibility discussion sa sports. Hindi ito opisyal na WNBA signing, pero dahil si Kanter ay dating NBA player, naging malaking usapan ito dahil maraming fans ang nagkumpara kung ano ang mangyayari kung isang NBA caliber big man ang sasali sa WNBA. Si Enes Kanter ay 6'10 na center na may timbang na nasa mahigit 250 pounds. Sa kanyang NBA career, 11 seasons na siya sa NBA. Ang career average humigit kumulang 11.2 points bawat laro, 7.8 rebounds bawat laro din. Shooting percentage mahigit 54% mula sa field. Ang pinakamalakas niyang skill ay rebounding at scoring malapit sa ring. Siya ay isang traditional center na umaasa sa physical strength post moves at second chance points. Kung ikukumpara mo sa WNBA naman natin, ang kanyang katawan at laro sa WNBA level, malaking adjustment ang posibleng mangyari. Ang advantage ni Kanter ay ang laki at lakas niya. Sa WNBA, maraming centers at forwards ang nasa 6'4 hanggang 6'7 range. Kaya ang kanyang 6'10 height ay magiging malaking physical advantage. Posibleng maging dominant siya sa rebounding at inside scoring. Pero hindi ibig sabihin na automatic madali ang laro dahil ang WNBA ay may sariling style. Mas mabilis ang ball movement, mas maraming perimeter shooting as mas tactical ang laro. Kung matutuloy man na maglalaro siya sa WNBA, ano ang posible? Kung isang player na tulad ni Kanter ang papasok sa WNBA, posible, eto ang una, magiging malaking problema siya sa loob ng pintura dahil sa kanyang laki. Pangalawa, kailangan niyang mag-adjust sa bilis ng laro at defensive schemes. Pangatlo, magiging malaking tanong kung paano siya makakagalaw laban sa mas mabilis na players. Sa pure size at rebounding, maaaring magkaroon siya ng advantage. Pero ang pagiging successful sa WNBA ay hindi lamang tungkol sa laki. Kailangan din ng foot speed, defense at teamwork. Para naman dito kay Klay Thompson buyout issue, ano ang nangyayari? Ngayon naman punta tayo kay Klay Thompson. Ayon sa viral post na Klay Thompson at Dallas Mavericks ay nag-uusap umano tungkol sa buyout. Kapag nangyari ang buyout, ibig sabihin maaaring maghiwalay ang player at team bago matapos ang kontrata. Bakit posibleng umalis si Klay Thompson sa Dallas? May ilang posibleng dahilan. Una dito ang kanilang roster direction. Ang Dallas Mavericks ay maaaring gumawa ng adjustments para maging flexible ang kanilang lineup. Pangalawa, maaaring gusto ni Klay ng mas malaking role o mas magandang basketball situation. Pangatlo, maaaring pareho nilang tingnan ang posibilidad na mas makakabuting paghihiwalay para sa parehong panig. Kung pag-uusapan naman ang salary ni Klay Thompson, matapos ang kanyang pag-alis sa Golden State Warriors, pumirma si Klay Thompson ng 3-year contract sa Dallas Mavericks na nagkakahalaga ng humigit kumulang $50 million. Ibig sabihin nasa around 16 hanggang 17 million dollars kada season ang halaga ng kontrata niya. Pero kung may buyout, maaaring magkaroon ng bagong arrangement depende sa usapan ng player at team. Sino ang posibleng mawawala sa 76ers kung nagkataon? Kung sakaling gustong kunin ng Philadelphia 76ers si Klay Thompson, kailangan nilang tingnan ang kanilang roster at salary cap. Ang mga posibleng maaapektuhan ay mga role players o players na maaaring gamitin sa salary adjustment. Pero sa ngayon wala pang official confirmation kung talagang mapupunta siya sa Philadelphia. Kaya ito ay nanatiling rumors pa lamang. Pero bakit interesado ang teams kay Klay? Dahil kahit bumaba na ang kanyang production kumpara noong prime years niya, dala pa rin niya ang isang bagay na mahirap hanapin sa NBA. Ito nga ang experience. Si Klay Thompson ay isang 4-time NBA champion, elite shooter at player na sanay sa pressure games. Para sa isang championship contender, malaking bagay ang magkaroon ng ganitong klaseng veterans. Pero kung matutuloy nga ito, posible ngang mas malakas pa ang 76ers kagaya ng ating inaasahan dahil nga nandito na si LeBron James at iba pang malalakas na superstar sa 76ers. Kaya antayin na lang natin kung ano ang talaga declaration sa sitwasyon ni Klay Thompson. Dalawang magkaibang issue pero parehong nagpapakita kung
paano gumalaw ang basket world ngayon. Si Enes Kanter, isang viral statement na nagbukas ng malaking diskusyon tungkol sa basketball comparison, at si Klay Thompson naman, isang NBA veteran na sa gitna ng career decision. Hintayin pa rin natin ang kumpirmasyon mula mismo sa liga ng NBA at sa mga players. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-comment mo na rin ang inyong opinion. At i-follow mo na rin ang ating mga social media platform. Maraming salamat sa panonood. Peace out mga ka-Fast Break.